Samantala, binalikan ng Department of Education ang mga mahalagang tagumpay ng kagawaran na naitala noong 2025. Isang makabuluhang taon na itinuring nilang taon ng aksyon sa edukasyon. Narito ang report. Ayon kay Deputy Secretary Sani Angara, ang 2025 ay hindi lamang taon ng mga plano, kundi taon ng konkretong resulta na may malinaw na direksyon na susukat ang mga reforma at may malasakit sa mga guro at mag-aaral. Noong 2025, mahigit 16,000 guro ang napromote at mahigit 41,000 pa ang inihanda para sa susunod na batch. Pinatibay ang suporta sa mga guro sa pamamagitan ng mga allowance at incentives, habang halos 60% ang ibinaba ng gastos sa school forms at halos 5,000 support staff ang na-deploy sa mga paaralan. Noong 2025, mahigit 3 milyong learners ang natulungan ng ARAL program, habang 72,000 mag-aaral ang nabigyan ng summer remediation. Pinalakas din ang literacy sa mahigit 100 paaralan sa ilalim ng Bayang Bumabasa. May 1 milyong piso na suporta sa bawat piling paaralan at target na halos 140 milyong textbooks at learning materials sa buong bansa. Noong 2025, naisaayos ang matagal ng issue sa procurement. Isinagawa ang career progression ng mga guro at napalawak ang learning recovery at nailapit ang suporta mismo sa mga paaralan. Nagpahayag din ng pasasalamat ang chairman ng Senate Committee on Basic Education na si Senator Bam Aquino at tiniyak na ipagpapatuloy sa 2026 ang pagsusulong ng mga reformang nagsimula noong 2025. Mga kaibigan, mga kababayan, salamat sa patuloy niyong tiwala at pakikiisa. Sa pagsisimula ng bagong taon, malinaw ang layunin natin sa 2026. Ipagpatuloy ang laban para sa kabataang Pilipino. Mula sa pagsusulong ng mahalagang reforma sa edukasyon hanggang sa mas maayos at patas na implementasyon ng libreng kolehiyo. Asahan ninyo na gagawin natin ang lahat para suportahan ang kabataang Pilipino, ang kinabukasan ng ating bansa. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Natch Miravalles, Alauna sa Balita, Congress TV.